Si Junmar Fajardo, arguably ang GOAT ng Philippine basketball. For more than a decade, dinominate niya ang PBA due to his sheer size, footwork, and offensive creativity. Pero most of his offensive production, umiikot lang sa low post, mid post, and an occasional pick and roll. Pero as of late, si Junmar, napapadalas yata tumira ng 3 points. In fact, sa buong season, ngayon sa PBA so far, sa 17 games na nilaro ni Junmar, 6 out of 13 siya total sa 3 points. That's 46% shooting on low volume. Pero still, kahit na low volume, 8-3 a game, halos, para kay Junmar, malaking bagay pa rin yun. So today, bibigyan natin ng sense at pag-uusapan natin kung bakit yung 3 points ni Junmar ay literal na game changer para sa kanya at sa SMB. First point, obviously, future-proofing. Yung laro naman ni Junmar in the first place, maganda longevity kasi never naman siya nag-rely talaga sa athleticism and speed. And yung landscape naman ng PBA, kahit hindi mag-develop ng outside shot si Junmar, hindi siya madaling ma-outclass kagad. Since yung level of footwork niya sa low post and also yung soft touch niya around the paint, kahit hanggang 40 years old pa, papalig pa rin si Junmar. Kasi hindi naman parang NBA to na may defensive 3 seconds eh. Kahit mag-camping si Junmar sa ilalim, okay lang. Defensively ha. And offensively naman, yung mga opensa naman sa PBA, kapag meron kang Junmar na may size advantage every possession, pwede mo pa rin i-dump sa ilalim. Pero kung magiging average level 3-point shooter si Junmar, medyo ibang usapan na yan. Kasi ngayon, under Coach Galen, medyo iba na ginagawa ng SMB compared sa dati. Occasionally, nagtatakbo sila ng mga motion strong, parang Spurs. Of course, execution-wise, iba. Hindi ganun kabilis, pero still, di ba yung set, motion strong pa rin. And sometimes, si Junmar nilalagay sa mga positions kung saan siya yung nasa high post. Very 2024. So, ang second point ko, mas maraming pwedeng i-explore na sets ngayon ng SMB. Sa mga plays na to, makikita natin si Junmar as the trail big para sa SMB. This allows SMB to run more modern stuff while also having Junmar initiate some of the actions dito. So normally, magsasag-off lang yung mga defenders eh, since hindi naman threat si Junmar sa labas. But as we can see here, si Bo Belga moderately malapit kay Junmar, forcing Rain or Shine's defense to rely sa malakas na point of attack defense and help defense. Kasi yung gravity ni Junmar dito, sinasalo na ni Bo Belga eh. And by the way, itong set na to is a 5-out set kung makikita natin. Okay? Nag-flow siya into an angle pick and roll. Trail big si Junmar. You have Jericho Cruz, Enciso, Romeo, and Trollano. So, 4 na shooters plus Junmar. So, after ng swing ni Junmar, nag-flow sila ni Jericho Cruz into an angle pick and roll. So, ngayon, makikita natin, magsastunt dito Rain or Shine, may help defense, si Bo Belga, sinasalo yung role ni Junmar. So, kumbaga, with Junmar being on the top or sa perimeter, pwede siya ngayon mag-roll pailalim. And yung attention na nakukuha niya, hindi one-dimensional. Pwede ka kasing mag-flow into a different option. Kung wari, dito, trail big pa rin naman si Junmar, pero instead na merong tao dito sa corner, ang ginawa nila, in-empty side nila. So, 3 ngayon yung shooter sa weak side, tapos 2-man game, Romeo and Junmar. So, kumbaga may flexibility. Hindi yung nasa low post lang lagi si Junmar, may mag-entry pass, tapos after ng entry pass, magka-cut through, papunta dito sa kabila, yung nasa corner, magsa-slide dito, may magka-flash dito. And kung alam nyo yun, yung typical 4-out 1-in ng San Miguel noon. Kumbaga ngayon, since nasa trail si Junmar, pwede ngayon sa San Miguel mag-flow into a different kind of set, paiba-iba, every time. It's either i-spread mo yung floor, i-empty mo yung side, mag-motion strong ka, marami kang options ngayon. Sa play na to, makikita natin, okay, Junmar Romeo, 2-man game. Okay, nag-pick si Junmar, nadali sa screen, si Karakot. So, you have Belga. Here, tao ni Junmar, kailangan niya ngayon mag-catch ng hedge. So, dalawa babantayan niya. Yung drive ni Romeo and yung roll ni Junmar. Tapos, you have Demusis dito sa nail para ma-prevent yung drive ni Romeo. Which, pag kung makikita natin, okay, na-distract naman si Romeo kasi wala si Karakot sa play eh. Napa-pick up ni Demusis ng bola si Romeo. Pero kung makikita natin, dahil sa dive ni Junmar, si Belga napa-step back dito. Kasi kailangan mo saluhin yung Junmar Fajardo eh. Kung sumablay man yung tira ni Romeo, matik offensive rebound. So dahil sa gravity ni Junmar, since galing siya sa labas, ngayon nagba-backpedal si Bo Belga, giving Terence Romeo room to shoot. In which he made the shot. Dito naman makikita natin, trail ulit si Junmar. Okay? Ngayon, si Belga, medyo malayo kay Junmar and occasionally pwedeng bumato si Junmar dito sa spot na to. Okay? And kahit na hindi shumot yan,
kahit hindi mataas ang conversion rate, mahalaga na bumabato pa rin si Junmar dito. Kasi parang nagpapakilala ka dyan eh. You're trying to get the respect of the defense. Kahit na hindi laging shoot, pero yung thought na baka tumira ka, diba? Importante yon. That's more than enough for you as a big man. Hindi ka naman guardia, hindi ka naman wing. So kahit na yung idea lang na baka tumira to si Junmar dito pag salo sa trail, enough na yon para mahila mo ng konti pataas yung defense. And again, makikita natin dito, okay, nasa perimeter si Junmar, ang layo ni Sanggalang. So ngayon, Junmar, titira siya dito. Shoot. So ngayon, sa mga susunod na play, didikit na ngayon si Sanggalang or pag-iisipan niya kung didikit ba siya o hindi. And yung idea na yon alone, diba, dun na mag-open up yung mga sitwasyon kung saan pwedeng maging playmaker si Junmar, okay, maging mas effective kapag nag-pick and roll sila kasi mas malayo iba-backpedal ng defender. So makikita natin sa play na to, high post 2-man game. Si Romeo magka-cut through kay Junmar. Naka-attach si Bo Belga kay Junmar. Makikita natin dito. So tignan nyo yung space dito sa paint. Ngayon, ang laki ng space dito sa paint. You have Norwood as your help defender and you have Belga attached to Junmar. And since nag-go over dito si Demusis kay Junmar, mas may chances for Junmar to shine as a playmaker. Ngayon, makikita natin, magka-cut through si Romeo to the paint. Ngayon, pag face-up ni Junmar, meron siyang bounce pass kay Romeo. Though, nag-foul lang rain or shine, pero you get the idea. Okay? Since nagko-commit na kayo yung defense kay Junmar, sa perimeter, dumidikit na, mas bubukas na yung mga cuts, yung mga backdoor. Okay? Doon na nagiging parang ala Jokic ba si Junmar Fajardo sa opensa. Proper way to guard this, by the way, is for Belga to sink ng konti. Pagkat na pagkat dito ni Romeo, magpapakita lang siya dito ng slight and then babalik siya kay Junmar right after. Or si Norwood magta-trap the box dito and then i-split ni Asistio, pero lugi ka naman kasi ang laki ni Trollano as si wing. Magaling na rebounder yan. Pero kung as a defense, okay, protektahan mo yung paint after ng cut. Makikita natin, same play, okay, dribble handoff kay Terence Romeo and then you have Belga attached kay Junmar. Makikita natin dito, pagdaan ni Romeo sa handoff, si Belga nahila rin ni Romeo. So, dalawa ngayon, 2 on the ball. And you have Junmar here. Pag nag-help ka naman as Bo Belga, and sa play na to, makikita natin si Bo Belga nakatayo lang, leaving Junmar Fajardo wide open for the 3. Pasok. So, hindi mo rin pwedeng iwan si Junmar ngayon kasi confident na siyang bumato sa labas. Kumbaga, yung 3-point shot ni Junmar, it's not something that would make him a stretch big. Pero for me, mas magiging malaking factor to for him to unlock his potential. Yes, potential as a hub type of big man. Kasi 4 years, kung iisipan mo ng problema, si Junmar, kung meron offensively, kung meron man, medyo may pagka one-sided yung offensive game niya. Kasi yun yung ginagawa eh. Pero alam naman natin na skilled talaga si Junmar and gumagana naman yung pagiging post player niya, diba? So why bother? Bakit mo iibahin kung nakakapag-champion, nakakapag-sunod-sunod na MVP? Pero I think, yung 3-point shooting na to, this is objectively a good thing. Kasi it allows Junmar to also operate higher na hindi lang laging nasa paint. And dahil doon, mas mabibigyan siya ng looks na mas madali rather than postayahan for 40 minutes. Kasi kapag nasa perimeter si Junmar, pwede siyang mas mag-pick and roll na hindi niya masyadong nakapitalize noon. Pwede siya ngayon maging trail big, maging playmaker, magbibigay siya ng dribble handoff, sabay ka-catch to the basket. So kumbaga yung points niya, pwede nang spoon feed sa kanya. Hindi yung aararuhin niya yung bantay niya for 40 minutes. So the third and final point ko to end the video is that yung occasional threes ni Junmar would help him unlock sides of his game na hindi ganong nagamit noon. And that's subjectively a good thing. If ever lang kunyari na isali ulit si Junmar sa gilas, di ba? May mga windows na kailangan siya, yung presensya niya. With him being confident to shoot from the outside, magandang bagay yon objectively.